when you're down and troubled, and you need a helping hand, and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, baby, to see you again. Winter, spring, summer or fall, now all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will see you again. Winter, spring, summer or fall, yeah. All you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend? When people can be so cold, they'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh baby, don't you know about winter, spring, summer or fall? Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh yeah, yeah, you've got a friend. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady, but you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, wow. I know that you don't know it, but you're fine, so fine, fine, so fine. Ooh, wow. Oh girl, I'm gonna show you where. Magandang hapon po. At ako po ay nandito na. Makakuha po ay nahirapan po ako sumakay. Kaya ngayon lang po ako nakarating. Sorry. At
At mabibigyan ko po kayo ng yung iba nating mga tinext ninyo sa akin, mabibigay ko po sa inyo. Pero sorry po, no? At ako po yung pagod na pagod, namamahinga lang po ako sandali bago po ako ganito program. It's already 3:30, no? Kulang na kulang po talaga ang oras ko, no? Pasensya na po kayo, my friend, no? It's November 10. Kaya na po yan, baka po next week, hindi po ako sure, no? Kasi po, hindi ko po masabi, kasi hindi ko pa po alam kung paano, no? Pero, pag mapipilit ko po, titingnan ko, pero pag hindi, wala po akong magagawa. Hindi po talaga, no? Bago po ako mag-start, binabati ko po ng happy birthday si yung aking classmate na si Brigadier General Robert Teodor Romero. Happy birthday. No? Magkikita-kita tayo sa kailan ba yung reunion? It's November 26, I think, no? Kung hindi tama yung aking pagkakaintindi, pakitext mo lang ako. No? Kasi baka mamaya mali mali kasi kung hindi tama, no? Mas maganda na yung alam ko. Pero pakitext mo lang ako kung sakasakali mang hindi tama yung aking alam, no? I think November 26, no? Happy birthday, classmate, no? And then, also, a belated happy birthday to Adele Texon. Hello, beauty. Happy birthday last November 6. November 6 po ang birthday ng pamangkin kong napakagandang yan. At beautiful po talaga kamukha ni tita. Natatawa na naman sa akin yung pinsan ko. Yan po yung anak ni Yoli and Johnny Texon of Malolos, Bulacan. First cousin ko po yan, no? Pamangkin ko po yan, si Adele Texon. Beauty, happy birthday. And also, happy birthday to my father, Dominador de Leon. Siya po ay nasa langit na. Siyempre po, sure ako na nasa langit ang father ko. Kasi po ay napakabait na father niya. Basta po marami po akong na-inherit sa aking father. Talaga po, masyado po siyang disciplinarian. Kaya ako po ay ganun din po ako. No, kung ano yung sinabi ko. Hindi ko po pwedeng ibahin. Ganun po ang tatay ko. Pero yan po lahat, yung iba ko pong ugali sa tatay ko po na-inherit yan. Pero ako po masayang-masaya at kahit po papaano ay naturuan ako ng magulang ko ng magandang values sa buhay. And also my mother. Yun po, ang mother ko po, iba naman po ang kuha nun sa akin. Iba naman po ang turo niya sa akin. Klase-klase po yan. Ang tatay ko po puro disciplinarian po masyado. Kaya, iyan po, magkaiba po sila. Ang nanay ko, iba, at tatay ko po, iba rin. Yun po. Kaya, happy birthday, tatay. I miss you, I love you, I love you, I love you. And also, belated happy birthday also to my biyanan. Last November, yesterday, November 9, birthday po ng aking biyanan, si Teodoro Natividad. Ano nga ba yun? Teodoro Panuelos. Sorry, napag-usama ko kayo ni nanay. Okay. Belated happy birthday po, tatay. I love you po, tatay. Okay. I miss you. And also, advance happy birthday to my friend Sinya Kaluwag Ramos, this coming November 13. Happy birthday, my friend. Advance happy birthday. No? And also to Jojo Nazal of Pioneer Insurance Corporation. Happy birthday. Happy birthday, Jo. Bibigyan ko kayo ng
bibigyan ko kayo ng music para sa inyong birthday song. Meron po akong ibibigay sa inyong birthday song. Ito po 'yon. On your list. Gonna do my love for you. Just a day, just another year. Good in our eyes, you are the best. Gonna love you above the rest. Oh, oh. May the times always smile on you. May happiness always come your way. We're here to love you. We're here to celebrate your day. Oh yeah. We wish the best for what the best can be. All the best. We wish for you that all your dreams come true. Nakita mo ba yung status? Naku! Si Trisha, alam mo na. Sabi ko sa kanya, makakaganyan mo. Magaganyan ka talaga. When you're feeling down, in times of trouble, we will hold your hand. You're such a great friend, and we will love you till the end. We wish the best of what the best can be. All the best. We wish for you that all your dreams come true. Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. It's time to wish, it's time to give, it's time. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. Mag-start na naman po. Papatuloy naman po natin ang aking program. Doon po sa inyong mga tanong sa akin, sasagutin ko po, pero palagay ko po hindi ko matatapos kasi po 3:30 na po. Pero pag po hindi ko natapos, hindi na po siguro ako maglagay man ako ng love notes. Titingnan ko po, no? Kasi hindi ko po mababasa lahat. Napakarami. Late po kasi ko pasensya na po kayo, no? Sana po may text kayo sa akin na bakit wala ako. Hindi po, nandito ako. May nagtanong po sa akin, Miss Treasure, ano po ang masasabi mo sa kay Marcos Gorial? Yung paglibing po ni Marcos, sa akin po kasi, sa akin po talaga pong iyon, sinasabi nga po nila malaking insulto sa ating kalayaan, yung pinaglabang kalayaan. Pero ang akin naman po, tapos na yan Ayan na yan di po ba? Pero
magagalit sa akin yung mga kaibigan ko kung sasabihin ko na hindi yan kuwan. Pero kasi po sa akin, tapos na yan. Kung talagang ilibing na lang po. Kasi po, yung kalayaan po, opo, na yan po pinatalsik natin. Nagkuha tayo ng EDSA. Yung iba po kasi, marami po kasing, marami po kasing namatay, maraming nakulong. Talaga pong marami. Kung sa patay po maraming nawala. Kasi po, nandoon po, ako po mismo, kami po talaga, nandoon po mismo kami sa Channel 4. Kaya alam ko po talaga yung pag-alis ni Marcos, yung binantayan po namin hanggang sa gabi, madaling araw, nagbabantay kami kung kailan sila aalis sa pamilya. Kaya po alam namin kung kailan sila umalis, kung paano, kung saan sila. Kasi po mismo sa Channel 4, doon po kami nakahiga. Mga nakaayos po kami doon. Pero ang akin naman po, sana po, wag magagalit yung iba. Ang akin po kasi, iyan naman po sa ating kalayaan, parang naka-insulto sa ating kalayaan, no? Ang sinasabi naman po ng iba, tapos na yan, Miss Treasure, tapos na yan. Sana, ipabayaan na lang nila na ilibing sa libingan ng mga bayani. Ang sagot naman po nung iba, bakit mo ipapalibing yan? Hindi naman yan bayani. Dapat yan, ang gagawin na lang, libingan ng mga bayani at saka isang magnanakaw. Yun ang sabi nila. No? Yung akin po kasi, hindi ko po kasi yun, nakakalungkot. Kasi ako rin po lumaban ako sa ating kalayaan. Lumaban ako naghirap din po talaga kami. Kami po magkakasama doon. Siyempre po, para kasing ilang araw po yon, 3 araw po kaming nandoon sa Channel 4. Ang akin po kasi, pare-pareho po tayong nahirapan Opo, nawala ang kalayaan. Sinasabi po kasi ninyo rito, justice is dead in the Philippines. Opo, sang-ayon po ako sa inyo doon. Sana po, bibigyan din po natin ng way itong isa, yung kabila. Kasi po, ang sabi po naman ng iba, palagay ko po, Marcos loyalist to, sabi po nila, Miss Treasure, ang tagal na naman nun. Sana bigyan naman ng kalayaan na yung pamilya ng Marcos. Ang sagot naman po noong hindi makakuha, bibigyan mo ng kalayaan. Samantalang nasaan na, nasa'y nawala na aming mga pamilya. Bagay po, yun po kasi, naniniwala rin po ako doon. Kaya po wala po akong kinakampihan sa inyo. No? Ang sabi naman po ni Kiko Pangilinan, eto po, the Philippines will be laughing back, stuck to the world. We kick out a revealed dictator or ano ba ito? Or here we are honoring him by burying him in our national home cemetery, no less than our Supreme Court. Once a citizen, over children of honor, a plunderer, a tyrant. This is shameful and deplorable. Sabagay, tama naman po si Kiko Pangilinan. Talaga pong nakakawaw sa Supreme Court. Yung pong kasi nabigla po tayo. Talaga pong wow na wow. Kasi po, yung pong ilan po yung bumoto na ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani is siyampu. Siyampu sila. 5 lang po yung hindi. Tapos po, yung isa po ang hindi po talaga nagboto siya. Dahil ang kanya pong reason is kaibigan niya itong kaeskwela niya itong si Duterte sa San Beda. Bedans po kasi yan si Duterte. Tapos po, yung pong si Noynoy, kaibigan niyang matalik. Kaya hindi po siya buboto. Sabagay, tama rin naman po yun na fair siya.
Kaya po ang mga text po ng mga tao rito sa akin, ang dami-dami. Hindi ko po kasi masagot lahat kasi po kung sasagutin ko po lahat, pag sinagot ko po ito, sabihin nyo, pumapanig ako kay Marcos. Wala po akong pinapanigan. Kasi po, ayan yung sa iniisot. Tapos sabi naman po nila, nilabag daw po eto, mukhang nilabag na ang diwa ng EDSA. Miss Treasure, wala ng EDSA power ngayon. EDSA People Power. Malalaman po natin yan sa February. Kasi po, hindi po ba ang EDSA is February 26? Malalaman po natin yan. Ano ba yung nag-umpisang EDSA? Ano ba yun? Basta ganun po. Kundi basta 26 po yata yun. Malalaman po natin yan kung ano talaga na. Kung talaga iyan sure, o di, titignan natin kung meron pang diwa ang EDSA. Kasi eto na. Kasi wala na nga po silang ginawa kundi binastos po nila ang diwa ng EDSA at ang mga Pilipino na nagbunyi sa pagkuha ng ating kalayaan. Yan po, Miss Treasure, ay kalayaan natin. Yan ba ay hindi ba maganda yan para sa atin? Sana naman po ginagawa nila yan. Na tama ba yan? Tama ba yun? No? Yun nga po, ako po, binabasa ko lang po yung mga text nyo para lang baka akala po ninyo, wala po akong kinakampihan sa inyo kung ano man ang gusto nyo. No? Eto pa, sinabi pa nyo, Miss Treasure, tatanong ko lang po, kung alam mo po, yung 20-year rule ni Marcos, ang dami po niyang ninakaw, yung 20 years, dami po niyang ninakaw. Ikaw po ba, Miss Treasure, ano masasabi mo doon? Alam mo, kasi ako, talagang ako'y nandyan nung revolusyon na yon. At ako'y napagod. Talagang alam ko lahat ang diwa ng ating EDSA, ang revolusyon. Para po kung gusto po nyo akong makausap, umpisahan ko sa kayo sa unahan. Pero hindi po tayo makakatapos dito. Ang masasabi ko lang po, ako po, hindi ko po sila kinakampihan ang mga Marcoses, no? Kung ang gusto po ninyo ay iburol na, ay iilibing na sa libingan ng mga bayani, go! Iburol po nyo, kay ilibing po yan at kay hindi, okay lang po sa akin, no? Kasi po, karapatan po ninyo yan. At ito naman pong iba, ayaw ipalibing sa libingan ng mga bayani. Ang magiging pangalan na daw po niyan is libingan ng mga bayani at isang magnanakaw. Alam mo po, ako po, hindi po ako pumaparte kahit kanino, kay Marcos man o sa inyo, no? Ang masasabi ko lang po, kahit po si Marcos ay nagnakaw na sinasabi niyo, alam mo po, marami po siyang naipatayo. Yung PICC po, yung kidney center po, yung heart center po, yung ano pa ba yan? Kidney center, heart center, lung center. Lahat po na yan, si Marcos po ang nagpatayo, no? At saka siya sa kanya po yung siya po ang nagkuha ng mga daan hanggang sa makarating tayo sa malalayong daan. Lusot ng Ilocos, mga ganon-ganon, no? Siya po lahat yun. Siya po ang may project nun. Pinagpatuloy lang po yan ng mga sumusunod na presidente. Kaya yun sa akin po, hindi po ako nagsasabi sa kanya na kay Marcos ako. Sinasabi ko lang po, yung mga kahit papano nagnakaw siya, may nagawa naman po siya roon sa pagnanakaw niya. Yun pong isa pa na Miss Treasure, hindi ako kay Marcos, maniwala po kayo, hindi po ako kumakampi sa kanya. Wala po akong kinakampihan. Ang akin lang po,
nasaksihan ko po yung revolusyon na yon. At sinasabi ko nga po, 3 araw kami dyan sa Channel 4. Balik-balik po kami dyan. Diyan po kami, ulan at arawan, o pagkain. Oo, libre pagkain, binibigyan po kami ng pagkain. Pero dyan na po kami natutulog, dyan kami ang dami kong nakakilala, nakamingle. Maganda rin po yun. Kasi marami kang makikilala, yung mga kuro-kuro ng mga tao, malalaman mo kung ano yung mga salaysay nila sa bawat reklamo nila. Kaya po ako'y alam ko po lahat yan. At hindi po ako kumakampi kay Marcos. Yun lang po ang masabi nyo. Hindi po ako para kay Marcos. Ako po ay nasa gitna lang po ako. Ayoko pong magsalita na ako'y ganito, ako'y ganito. No? Tapos, eto yan. Miss Treasure, sino po ba ang binoto nyo? Ay, nako, doon sa botohan. Sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako kasi bumoto po. Ang binoto ko po talaga, sasabihin ko na po, ang binoto ko po, si Mar Rojas at saka si Trillanes. Yan po ang totoo. Si Senador Trillanes po, yan po ang binoto ko. Kasi naniniwala po ako sa kanya dahil ang runong pong tao niyan. Sa lahat po ng senador, siya lang po ang nakapasa ng 6 na po na batas. Si Trillanes. Siya lang po ang, sino ang magsasabi? Tawagan ninyo ako kung sino pa ang, kahit 35, 4 na po nakakuha ng batas. Nakagawa ng batas. Kundi po kasi nag-iisa po yan si Trillanes. 60 po yan. 60 po ang nakuha na niya na batas. No? Kaya po yun ang sinasabi ko. Kaya wag po kayong magagalit sa akin na kay Marcos ako, hindi ko po yan binoto. Yun po. At hindi po ako naniniwala sa kanya. Kaya po sinasabi ko nga po sa inyo. Kaya yung mga reklamo nyo tungkol sa pagpapalibing, hindi po ako ayoko pong sabihin sa inyo yan. Kasi nga po, ayoko naman po ng ganyan. Di po ba? Mahirap naman po yung ganon, no? Eto po, ay magpapa-music po muna ako. Parang gumasakit na may lalamunan ko. Magpapa-music po muna ako para po maganda yung ating kuwan, no? Parang yung lalamunan ko po kasi nag-uumpisa na naman. Hindi ko po alam kung ba't ganito yung lalamunan ko. Sumasakit palagi. I didn't know at all. All day I'm walking in a dream. I think about you constantly. Just like an ever-flowing stream, your memory haunts me constantly. Shadows fall and I try to drive you from my mind, so you're no longer near to me. But my heart sees you there with me. Every sunset you share with me. The rain that patters through the trees reminds me of you constantly. Your name is whispered by the breeze, and lovebirds bring your song to me. Just as sure as the stars keep burning in the sky, your love will stay aflame in me. A flame that burns so bright, not only through the night, but constantly. Just as sure as each star keeps burning in the sky, your love will stay aflame in me. A flame
so bright, not only through the night, but constantly. Though we may be far apart, you're constantly deep in my heart. Endless nights I play solitaire, imagining that you were here. One night flights, such heartless affairs, they froze the hopes of loving me. You suddenly appeared, melted all my fears, filled me with the love I need. You make me smile again, like a child of 3. And I believe it will turn out right, baby. Oh, you make me smile again. Hold me in your arms. Heart to heart, our souls intertwine. Make love and float away with me. Twins of flame, our love so divine. I wanna spend my life around you. Now I have the strength. Now I have the hopes. You give me all I need to make me smile again, like a child of 3. And I believe it all will work out right. Oh, you make me smile
yung mga tanong po ninyo napakarami. Kaya ako po'y hindi ko masabi kung matatapos. Ito ang tanong ko po. Tapusin na po natin yung kay Marcos kasi po napakarami po. Baka po mamaya hindi ko naman po masasagot lahat yon. Kasi po, yung iba na lang po, no? Yung iba po kasi, marami po kasi nagtatanong tungkol po yung kay Espinosa. Yung po kasing Miss Treasure, naniniwala ka po ba doon sa yun sa pagkamatay ni Espinosa? Ano po ang masasabi mo doon? Murder po ba yun? O talagang merong ginawang kalako? Sa akin kasi, hindi, sa akin po hindi kasi nasa kulungan ka, mamamatay ka, hindi ka pwedeng lalaban doon, nasa ng baril mo doon. Kaya nga, at saka ang tanong ko, nasan yung CCTV? Bakit nawala yung CCTV kung wala kayong gagawing kalokohan? Diba? Dapat yun, yung CCTV, makikita mo doon. May CCTV doon bakit po mawawala? Nasaan yun? Tatanggalin mo ang CCTV, ibig sabihin nun, meron kang gagawing kalokohan. Before na yon, tinalis mo na yung CCTV. Talaga po hindi po talaga makukuhanan yun. Kaya alam yun na tiyak na may mangyayari. Po ba? Yun lang yun. Kaya ako po hindi naniniwala doon sa na kuwan siya, yung lumaban. Paano siya po manlalaban? Ano po siyang baril doon? At saka ilan? Ang tama, 4 ata. Ang tama sa dibdib. Durugang kuwan niya Durugang kanyang atay ba yun? O puso ba yun? Basta may nadurog, sinabi sa akin ng mga kasama ko. Kaya ako po hindi naniniwala na nanlaban siya. Palagi naman ang sinasabi, nanlaban. Magsabi naman kayo ng totoo, hindi yung puro nanlaban. Paano man lalaban yan? Yun lang. Kaya ang tao hindi maniniwala, paano nagsisinungaling? Huwag kayong magsinungaling, sabihin nyo yung totoo. Hindi kasi po pwede. Ako pag ako'y sigurado sa aking sinasabi, sasabihin ko, totoo naman po yan. At marami kaming nakakaalam na hindi, murder po yung ginawa dyan sa kanya. Totoo po talaga yon. Minarder yon. Alangan namat ng laban. Hindi po yan ang laban. Totoo yan. Miss Resyo, naniniwala ka po ba na merong nag-utos doon sa kanya? At merong yung mga ganon, kayo na ang bahalang makasagot noon, di ba? Masasagot ninyo yun. O hindi na nyo kailangan sa akin. Basta yung ibang na kailangan na po pwede ko, yung iba po ninyong tanong, hindi ko po pwedeng basahin. Yung po ang hindi ko ginagawa, nababasahin ko. Pero ako po, sasagot ako pag sigurado po ako sa aking, yan po ako, pag sigurado ako, marami kami, sila may nagsabi, sino nagsabi? Di tuturo ko kung sino nagsabi. Doon ko narinig akong gusto mo, saan? Magkita-kita tayo sa korte. Ganun lang po yun. Hindi ako po pwedeng magsalita nang hindi ako sure. Yan po kasing sa kanya na yan, kay Espinosa, yung mga sinabi po ninyo rito, hindi po ako dapat ang magsasabi dyan. Marami po dapat tsaka ayoko pong makialam dyan. No? Pero yung pong nanlaban, hindi po ako naniniwalang nanlaban. Totoo po yun. Yan po yung pinag-uusapan namin. Hindi po nanlaban. Wala pong gano'n na nanlaban siya. Sipin mo, nasa kulungan ka, manlalabang ka, at saka isa pa, ang bakal. Paano pong naputol ang kuwan? Paanong naputol ang kandado? Ano yung gagawin na alang at lagariin niya? Imposible po yun. Mga imposible yung mga ganyan na hindi ka paniwala. Hindi po ako po pwedeng maloko sa ganyan. Bago nyo ako maloko, ang dami kong gagawin. Hindi po pwede yung iba siguro tatanga-tanga, maloloko nyo, pwede ako, hindi nyo ako pwedeng lokohin. Lahat, ang dami namin hindi nyo po pwedeng maloko. Yung
totoo, dapat sasabihin. Yung hindi totoo, huwag niyong susyuriin. Kasi po, malilintikan po kayo dyan. Eto po. Miss Treasure, yung po bang, naniniwala ka po ba na yung mga affidavit ni Espinosa ay sulat kamay niya at siya mismo ang nagsabi niyan lahat-lahat? Di ako naniniwala. Di ba ako naniniwala? Kasi, ang makakaalam po niyan, pamilya. Pero hindi po ako naniniwala. Yung pamilya po niyan, pero siyempre ako, tatay ko, alam ko ang penmanship ng tatay ko. Alam ko ang kung paano magsalita ang tatay ko. Kasi ang magulang mo po pwede mo yang malalaas. Ganitong magsalita ang tatay ko. Ganito yan ang tatay ko, ganyan ang magsalita. Ganon. Ganyan ang nanay ko magsalita. Hindi ito penmanship ng tatay ko. Hindi ito ang pirma ng tatay ko. Ganon. At saka, hindi ito sasabihin ng tatay ko yung ganitong klaseng salita. Kung kilala mo ang magulang mo, ako po kilala ko ang magulang ko. Pero, imposible naman po na tatay mo yan. Anak ka, hindi mo malalaman na ganon ang iyong magulang. Hindi po. Nagkakaalam-alaman kayo. Pero, matitiyak lang po ninyo yan sa tunay ninyo, yung mapapagkatiwalaan nyo. Yan po. Matitiyak po nyo yan. Ganun lang po yun. Kaya ako po, hindi naniniwala doon sa mga kung ano-ano nilang sinasabi. Yung kay Delima po, Miss Treasure, naniniwala ko. Gusto ko mapatunayan muna. Kasi nga po, galit kay Delima. Gusto ko po mapatunayan muna kung totoo talaga. Kasi, mahirap po kasi yung gano'n na magsasabi ako na totoo yung ganito. Pati ako makasama sa demandahan na yan. Yun po ang hindi ko masasagot. Kasi po ako, kahit papaano, may respeto ako kay Senador De Lima. Ganun po ako. Pero ang masasabi ko lang po, ay hindi ako naniniwala ng basta-basta. Ganun lang. Yun lang po. Ayoko ng basta salita, hearsay. Hindi po ako pwede ng ganon. Pag tinanong ninyo ako na alam ko totoo, sasabihin ko sa inyong totoo. Pero pag hindi ko po alam, hindi po ako magsasalita. At yung iba po ninyong tanong, kasi po minsan siguro ito, kay Duterte, minsan hindi. Halo-halo po itong mga tanong ninyo. Kahapon pa po ito, mga text ko, isang araw pa. Kaya po, hindi po ako salita. Ang dami po. No? Ayoko po ng mga ganitong mga kwento. Ito po. May nagtatanong pa rito tungkol kay Marcos. Hindi ko na po sasagutin yun kasi ang alam ko po, nasagot ko na pong lahat. No? Miss Treasure, naniniwala ka po ba doon sa mga ginawa ng mga justices ng Supreme Court? May pera po dyan, buwan, kapalit. Mahirap po magsabi na may perang kapalit dyan. Kasi po, yung po kasing mga justices na yan din po ang nagpalabas kay Gloria Arroyo. Kasi po, may utang na loob sila kay Gloria Arroyo. Kaya ganun lang po yung utang na loob eh. Kaya hindi ko po masabi kung may perang involved. Mahirap pong magsabi na may pera yon kasi po, hindi ko naman po sila kakilala. Nababasa ko lang po, naririnig ko lang po. Pag po may mga meeting kami, naririnig ko lang na ganito yan, kasi ganito yung binigay ni Gloria, ganito yung binigay ni... Ayoko pong magsabi kung magkano yung binigay o binigyan. Kasi po, narinig ko lang po yun eh. Hindi ko naman po mismong nakita. Oo po, nag-uusap-usap kami. Ayoko naman po sabihin na ganire o sinabi. Ayoko po ng ganon. Ako po yung mga naririnig ko na hindi mismo ako nakarinig. Hindi ko po pwedeng masabi. Kasi po yon chismis na po yon. Hindi po ako sanay ng mga hearsay. Ang gusto ko po, napapakinggan ko sa mismong salita. Yung tao, may depresya, siya mismo, narinig ko sa kanya mismo yung bibig. Ayoko po ng hearsay. Hindi po ako mahilig sa mga chismis. Ang chismis po, hindi ko po yan pinapakialaman. Chismis po yan eh. Paninirang puri po yan sa kapwa. Hindi po ako nagchichismis. Totoo po yan. Pag meron nagchichismis, ganun ba?
Hindi po ako nagre-react. Kasi po mahirap po yan eh. Kasi magkakaroon lang po tayo ng awayan. Pag hindi naman po sure, pag hindi totoo, magkakaaway-away lang po tayo niyan. Di po ba? Eh ayoko po ng ganon. Gusto ko po, totoo yung sinasabi. At totoo rin yung, gusto ko po yung ako mismo ang nakaka-relate at yung tao na yan, nakakausap ko, nakakita ko. Yung po ang gusto ko. No? Siguro naman po, naiintindihan nyo yung sinasabi ko, no? May text pa po kayo ito na Miss Pressure. Dati, galit siya kay Bongbong. Wala pa naman po ako sinasabi kay Duterte. Ba't na Duterte na? Nauna kong basahin niya. Eto. Miss Treasure, ano ang masasabi nyo sa pagkapanalo ni Donald Trump? Sa akin po, ako po kasi hindi sa kanya. Ang gusto ko pa kasi si Clinton. Kaya po, nung nalaman ko lang po yan sa mga iba-iba na mga kaibigan ko at saka sa aking mga kuwan dyan na nakaalam, yun po ang mga sinasabi nila. Pag ang nanalo si Donald Trump, ang Pilipinas, yung mga TNT dito sa kuwan, sa US ay ipababalik ng Pinas kasi galit po siya sa Pinas. Terorista daw po ang Pinas. Huwag naman pong ganun. Huwag po kami terorista. Yun po. Tapos ipapabalik po na lahat yung mga TNT. Ang dami po natin doon. Lalo po sa Chicago, sa California. Halos Pinoy ang mga nandun. Ang dami pong babalik niyan kung ganun pala ang gagawin niya. Siguro naman po, bumoto naman sa kanya yung mga kaibigan ko po doon na may asawa ng mga foreigner. Ang sinasabi po niya, kailangan yung mga, ano pa ba sinasabi niya? Dapat yung mga yung mga Amerikano, yung mga white American, yun ang magtatrabaho lang doon para maging maganda ang buhay. Sa akin po, kung yun talaga, ay bahala siya. Kung yun ang gusto niya. Pero, nalulungkot din po ako. Kasi po, alam mo po ba, kahit naman po paano, ang laki naman ng tulong ng mga Pilipino diyan sa inyo, sa US, di po ba? Ang mga Pilipino po, kuwan makuwan, matiisin. Kung gusto nilang mag-aral, mabilis pong matuto. No, matyaga. Hindi naman po matyaga ang mga Amerika. Ewan ko lang po siguro kung talagang ganyan ang mangyayari sa kanya, kawawa naman po yung mga, siyempre meron din po ritong mga pinag-aaral yung mga yan, tapos mababalikin mo, ganun po. Di po ba? At saka matatagal na sila dyan. Sa akin po, hindi po ako conforme doon sa gagawin niya. No? Eto pa. Miss Treasure kasi po, nagalit po siya kay Duterte. Dahil yung ginawa niya, siguro po, alam niya yon dahil yung ginawa niya kay Barack Obama. Kasi po, syempre, mga Amerikano yan, syempre po, kwento-kwento yan, ganito. Di po ba? Syempre, yung sarili nila ang kanilang kakampihan. No? Hindi naman po natin po pwedeng mangyayari yon, no? Miss Treasure, kaya nga po kami, ayaw namin siyang manalo. Nagtaka nga po kami kung bakit nanalo yan. Samantalang, sa bagay po, yung mga kaibigan po namin nandun, si Clinton po ang binoto. Paano po siyang nanalo? Hindi nga po natin alam kung paano siyang nanalo. No? Eto. Kasi po, alam mo, Miss Treasure, siguro po, kaya siya nanalo
sinundan lang niya ang tapak ni Duterte. Tinapatan lang ng mga Amerikano yung kay Duterte na yung ugali ni Duterte. Pareho sila ni Duterte. Alam mo po, pag kayo may kaaway-away ng ganyan, wala pong mangyayari sa atin, di po ba? Yung kay Duterte po na yan, yung sinasabi ninyo na kay Duterte, naku po, ang akin po kasi, eto po silang dalawa po ni Duterte, talaga pong may pagkakamuka. Unang-una, pareho silang babaero. Pangalawa, pareho silang nagbumura. Di po ba? Pareho silang nagmumura. Pareho silang maiinitin ang ulo. Mabilis magsalita. Tapos iba-iba utak. Sinabi ngayon, mamaya na naman ganun. Walang isang salita, kumbaga. Pareho lang po sila. Kaya po siguro, tingnan po natin kung magkakasundo. May tanong dito. Miss Treasure, sa tingin mo ba magkakasundo sila? Tingnan natin, alam ko magkakasundo. Kasi nga po, pareho sila no? Matira matibay. Kung ano yung dapat, matira matibay. Ganun lang po yun, no? Ito pong, Miss Treasure, ito pong ating presidente, ganyan din po, mura ng mura. Kaya po tuloy, bumabagsak ang ating ekonomiya. Sa palagay mo po ba, Miss Treasure, ang ekonomiya natin maganda? Bagsak po ang ekonomiya natin. Yun po siguro pagkakabagsak ng ating ekonomiya, kung totoo man po. Yan po kasi siyempre sa ibang bansa, di po ba? Yung po kasi pagsalita ng ating presidente, siguro po meron yung kuwanan. Meron din po iyong pakinabang. O kaya meron din po iyong kamalian sa kanya, no? Kasi po kung wala po iyong kamalian, wala rin po, bakit ganyan ang magiging ekonomiya natin, di po ba? Lahat na lang bumababa. Ang taas ang baba ng ating ekonomiya, bumababa. Tinan mo po ang peso natin, ang baba. Hindi pero alam mo po ba, ang peso natin mababa, ang masaya, ang mga nagpapadala rito sa atin, mga OFW. Kasi po malaki ang dollar. Ang palit dito ang liit lang ng palit natin. Tayo ang mahirap kasi nga po, tayo yung nandito. Mababa ang piso natin, kawawa tayo, di po ba? Pero ang masaya po yung mga nagpapadala, no? Yang ganito, eto yung sayo, yan, diba? Treasure, yung po bang anak ni Duterte, hindi po ba nagpa-check up na siya yung vice mayor ng anak niya? Nagpa-check up na po siya na negative po siya sa drugs, di po ba? Kaya ako po ay naniniwala na okay siya sa drugs, no? Magpapa-music po muna ako, no? Ilang ulit mo nang itinatanong sa'kin kung hanggang saan. Hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal. Hanggang may himig pa akong naririnig dito
dito sa ating daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Iliw, huwag mo sanang isiping ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling. At nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang ang diwa ko'y tanging sa'yo laan, mamahalin kailanman. Hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggan, tanging ikaw lamang. Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa ating daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Iliw, huwag mo sanang isipin ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling. At nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Akong naririnig hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Hanggang may puso akong marunong magmahal, nang sinisigaw ay lagi ng ikaw. Hanggang saan, hanggang kailan kitang mahal. Hanggang ang buhay ko'y kunin ng may kapal. Iliw, huwag mo sanang isipin ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo hanggang may pag-ibig laging isisigaw, tanging ikaw. Laging isisigaw, tanging ikaw. Baby squirrel, use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. May ganyan diyan sa Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, I Ganda know yun, that you ah. don't Yun, know saan me, yun? but you're Dito. fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, Malabo lang nga. oh, girl, I'm Walang pilay, gonna walang show size. you when you're mine, oh, mine. Mine, oh, mine. Treasure. That is what you are. Okay, malaki lang. You're my golden star. You make it the Kaya ayaw. my wish come Parang true. hindi nakikita yung sinabi gusto ko. Treasure you. Okay. Ay, magpapatuloy po ang ating program. Love Notes and Memories. Treasure. Ay, sorry, 4:30. Bago po ako magtapos, binabati ko po ang aking mga
mga bossing, si Mang Fe Nicodemo, si Sir Rizal, and ang si Fatima, ang aming beautiful na technician, si itong si Ami Amar, ang aming po secretary. Sana po ay gumanda sila lalo. Ito si Fatima, ang ganda-ganda po. Kaya po ako ay masayang-masaya rin. At lalo ka po kasing gaganda pa ang mga kasama mo ay magaganda. Para kang palaging teenager. Ganun po. Yan po. Kaya po ako ay natutuwa rin. At ako po ay masayang-masaya. Nakarating na po ako dito sa inyo. Palaging mga text ninyo sa akin. Akala namin hindi ka makakarating. Ay, dadating po ako. Na-traffic lang po ako. Pasensya na po kayo. At pag ako po hindi darating, ako naman po ay sasabi sa inyo. Hindi po ba? Kaya, pasensya na po kayo doon. No? Pwede po nyo akong tawagan. Ang landline po namin is 553-8656, 788-3607. Yan po ang aming landline. At pwede po nyo akong i-FB po nyo ako, Pat April. Pero, pasensya na po kayo. Minsan po kasi, hindi ko po kayo na tinatanggap o ina-accept. Kasi po, ayoko po kasi minsan ang dami ko pong sinasagot. Ako po kasi sumasagot. Tsaka isa po, ayoko po ng napakaraming friend. Kaya po, iniiba-iba ko po yung aking account. Marami po kasi kung sinasagot, ganito. At saka, ang dami ko pong kaibigan na minsan po ayaw po, nagkuwam po sila. Minsan po sila sinasabi nila bakit hindi ko sinasagot yung kanila mga text. Pasensya na po kayo dahil po ako po ay talagang busy po ako. Kaya pag po na-text ko kayo, kasi po minsan po hindi ko po dala yung aking wifi. Meron po akong packet wifi, pero minsan po hindi ko po nadadala. Kaya pasensya na po kayo at hindi ko nadadala yung aking wifi. No? Kaya basta umalis po, katulad po ngayon, pag alis ko dito sa office, wala na naman po akong wifi. No? Hindi ko po dala yung aking wifi. No? Opo. Kaya ako po ay next week po, titingnan ko po kung magkikita-kita tayo, makikita nyo ako. Basta po pag hindi ko kayo nakita, pasensya na po kayo. No? Yun lang po. At malapit na naman po akong matapos. No? At hindi ko naman po pwedeng tagalan dahil po ang traffic. Mata-traffic po ako. Alam mo po ba kung anong oras ako dumarating? 11 o'clock. 11 o'clock. Saan ka naman? Kayo po yung mga tulog na. Ako po darating pa lang. 11 o'clock, 12 o'clock. Sa traffic po. Kaya nagtitiis lang po kasi ko rito kasi po gusto ko yung ginagawa ko. Gusto ko po yung mga kasama ko. Okay lang po. Pero kung hindi ko po gusto yung mga kasama ko, hindi po ako magtitiis sa traffic. 5 oras po ang traffic ko. Ako po talaga po, okay lang po. Kaya wala po ako masabi sa traffic. Ito po, Miss Tashure, ano ang masasabi mo kay Pacquiao? Ay, naku po, ayoko po dyan. Napakayabang po niyan. Hindi po ako sa kanya. Alam mo po ba, Miss Treasure, nung nanalo si Pacquiao. Alam mo po, manalo't matalo siya, okay lang po sa akin. Matalo siya, walang problema. No? Manalo siya, wala rin pong kuwan. Hindi ko po iniintindi yon. Matalo siya, okay. Manalo siya, okay lang din po. Wala akong pakialam kung manalo't hindi siya. Basta po hindi ako sa kanya. Hindi po ako kay Pacquiao. Yung po akong kay Vargas po ako. Kaya po pag ako'y nanalo si Vargas, mas masaya po. Hindi po ako naniniwala talaga kay Pacquiao. Basta po ganyan na tao, di po ako naniniwala. Nako! Iwan. At saka isa pa po, masyado po silang yumabang. No? Isipin mo po ba, alam mo po bang nalaman ko po kasi, lumaban daw pong congressman yung kanyang kapatid, nanalo. Ala naman pong inaral yun. Ay, lakas po talaga ng loob nila. Ako po mismo, hindi ko kaya yon. Hindi ko po gagawin yung ganun. At kung kaya ko man po yun, hindi ko gagawin. Pwede ka naman po tumulong sa ibang tao kung hindi ka gagawa. Kasi sino ba? Pera rin po ng tao yung ginagastos nila. Paano po akong maniniwala na sila
makamahirap. Pera po ng tao 'yon. Ikaw kung hindi ka nagaganyan sa public service talaga ng ganyan. Pera mo talaga 'yon. Na tumutulong ka. Iyan nasa public service ka na ganyan. Hindi mo pera, yung pera ng bayan yun. Baka yan kinurap mo pa sa bayan at ninakaw mo pa sa bayan Paano mo masasabi na tumutulong ka sa kapwa mo? Hindi ka tumutulong. Kayabangan lang yun. Kaya hindi po talaga ako. Nung ako po, eto, babasahin ko na. Miss Treasure, si Pacquiao po kasi. Sobra naman po yung pagkakasabi nyo. Wag naman pong gano'n. Hindi ko po babasahin yun. Opo, si Pacquiao, pamboxing lang. Okay, tama po kayo doon. Kung boxing ang kanyang paglalaban nyo si Pacquiao. Pero kung hindi boxing ang inyong paglalaban, hindi nyo siya paglalaban. Di po ba? Kahit ako po, kung boxing, okay lang po. Di po ba? Kung hindi po boxing, ay nako, talo sa Senado, hindi naman po siya gumagawa ng mga pinagsasasabi niya na yan, mga advisor niya. Kaya nga po, nagpapakuha ng, ay nako, hindi po siya yan. Kaya hindi po ako naniniwala sa kanya. Wala po akong paniwala dyan kay Pacquiao. Boxing po, pwede. Kaya nga po ako nagtataka, eto pa ang pangit. Miss Treasure, sa kayabangan po niyan, baka po, baka po lumaban pa ng presidente. Ay nako, hindi maglalayo na magpipresidente yan. Pag iyan susuportahan nyo na susuportahan, tandaan ninyo, hindi yan, walang mangyayari dyan. Puro magpipresidente talaga yan. Kaya dapat yan, hindi yan pinapalusot. Nako, yan po ang masasabi ko sa inyo. Pag yan ang naging presidente, kawawa tayo. Nako, mag-isip-isip yung mga kabataan, yung mga may gusto kay Pacquiao. Nako, sinasabi ko na po ngayon, mangyayari yan, mas masahol pa ngayon. Kung kayo, masahol pa kay Duterte, baka mas masahol pa. Tama kayo dyan. No? Kung si Duterte, puro patayan, kung si Duterte, puro patayan, si Pacquiao, wala na tayong puro pulubi na ang ating bansa. May patayan lalo. Hindi naman po siguro tayo mamumulubi. Huwag naman pong ganon. Kasi po, ang Pilipinas po, mayaman po tayo, sa totoo lang. Kaya marami pong may gusto dito sa atin. Apo, ang yaman ng ating bayan, ay Diyos ko po, totoo po. Kung ako lang po hindi na ganito, kung hindi po ako ganito kay edad ko na ganito, hindi po ako, meron po akong gagawin doon sa, yung pong aming, matanong ko po, yung aming pong koprahan sa Bicol, alam mo po ba, ang ganda nung resort, running water. Totoo po, yung po aming mismong kuwan, kaya nga po, kung merong gustong bumili nun, pagbibili ko po, kasi po running water po, pwede pong resort. Kaya lang po, wala na po ako talagang panahon. Wala po kasi ako kasama, magulang ko po, wala na. Ako na lang po, paano naman po yan? Gusto ko na lang po magsaya. Magsasaya. Kaya nga po ako nagaganito lang. Broadcast lang na ganito. Dito po ako masaya. Masaya po ako dito. Yung nalalabing buhay ko, kung kailan man po ako kuhanin ni Lord, ay ako po siguro, dito na po siguro ko ang huling-huli kong gugustuhin. Kasi po masaya ako rito. Pag yung, totoo po, yung mga bossing ko, yung mga may-ari po ng mahal po ako. Gusto ko lahat ng kuwan. Basta po nakukuha ng po sila. Kaya po, yung pag meron akong nahihinga nila ako ng minsan kung ano yung dapat, kung ano yung kuro-kuro po. Kaya ako naman po, natutuwa naman po ako doon sa aking mga pinasukan na istasyon. Kaya ako po naman ay tuwan-tuwa. No?
Lalo po yun nga pong sa amin po na kuwan, yung meron po akong programa rin sa radio. Yun nga po, kaya po ako natutuwa po doon sa aking bossing din. Sa bagay po, wala naman po akong ginagawa. Pagka po ako'y may sakit very kuwa naman po siya. Nararamdaman ko naman po yung pag-intindi niya. Kasi alam naman po niya na palagi masakit po talaga yung lalamunan ko. Paano naman po ako makakapagsalita? Minsan po minamalat ako. Katulad po ngayon, tinan mo, masakit na naman ang lalamunan ko. Minsan po minamalat ako. Minsan kausap ko siya. Mama, minamalat po ako talaga. Paano naman po ako magsasalita? Paano ako ayun. Kaya minsan, sasabihin ko, ay, naku, magbabakasyon po muna ako. Ako muna, natatawa lang siya. Kaya okay lang naman po. Kaya maraming salamat po sa aking bossing. Kahit mahal na mahal ko naman po sila, naaalaala palagi. At kahit po saan ako makarating, naaalaala ko po. Mahal na mahal ko po sila kahit pa paano po yung akin po. Kung ano man yun, naalala nila yung aking pag-absent outing. Natural po talaga, hindi ako makasalita. Ano pong gagawin ko? At mag-program ako. At saka ako naman po, sinasabi ko naman po kung nasasaan ako. Sinasabi ko, kung ano ang aking kuwan, alam naman po nila kung ano. Tapos yung pag aki umaalis, sinasabi ko rin po sa kanila na aki ganito, dadating ako ng ganito, hindi po ako makakarating. Ganun po ako. Hindi po ako basta-basta nakakakuha. Ito po yung mga tanong pa po nyo. Miss Treasure, yung kay Pacquiao po ba, tsaka yung kay Vargas na laban, naniniwala ka po na talagang talo ni Pacquiao si Vargas? Siguro naman po. Yun naman po. Kasi bumaligtad nga po. Hindi po ba knockout o 2 beses? Totoo naman po yun. Hindi naman po arte-arte yun. Yun po naman ang kahit naman po ako, hindi ko siya type, hindi ko siya gusto. Ako naman po naniniwala na totoo naman po yung laban nila. Yun naman po yun. Huwag po tayong mag-isip ng kung ano, totoo po yun. No? Alam mo po ba, Miss Treasure, yung kanyang ano ba yan? Binahagi pala ni Pacquiao sa Senado yung kanyang yung kanyang ano tawag doon, yung kwintas ng kanyang karangalan. Ang sabi nyo, yung kanyang kwintas ng kanyang karangalan. Totoo kaya yun? Okay kaya yun? Ako po, totoo. Yun po talaga yung kwintas ng kanyang karangalan. Totoo po yun. Miss Treasure, bakit po niya binigay yun? Hindi po ba? Dapat po yan ay, hindi po ba kung sino manalo, ipapalit lang po yun. Hindi naman po kanya talaga yan para po yun sa crown ng Miss Universe. Kasi, yun nga rin po ang alam ko. Hindi ko po alam. Bakit ka binigay sa Senado? Hindi ko rin po alam yun. Kung iyon sa kanya na, or ibabalik niya, ano yun, hindi ko rin po alam. Hindi po ako makakasagot doon. Hindi ko po alam yun na iyan sa kanya na kasi po yung mga crown ng mga Miss Universe, Miss Universe, sinusuli po yan doon sa susunod na manalo. Hindi ko po alam itong kay Pacquiao. Ba't na ibinigay sa Senado? Na-shock na po ako nung malaman ko Kaya hindi ko po masabi yan. Amo po, aalamin ko po yan. Dito lang po ngayon na marami po kasi gagawin kaya hindi ko po pwede ngayong week na to. Dami ko po kasi gagawin. Tatapusin ko muna itong mga gagawin ko bago po ako. Ang dami ko pong gagawin. Ako, hindi ko po alam. Miss Treasure, alam mo po ba, may lalaki na nagmumura, mura ng mura sa isang babae sa bus. Puno po ang bus. Hindi naman po puno-puno. Alam mo po ba, tungkol lang po sa kurtina, nag-away siya at sinasabi pong
minura po ng PI po yung babae. Yung babae po ay kaopisina ko. Sinabi po nung babae pero po kinuhanan po nung isa naming kasama. Kaya may kuha po siya sa Facebook. Amo, titingnan ko, hindi ako titingnan ko ha. Bakla, mukhang bakla kasi kung ikaw, ang lalaki ay ang babae, mumurahin mo ng mumurahin, ikaw bakla. Kasi bakla lang po ang nagmumura sa babae. At lumalaban sa babae. Bakla lang po yun. Hindi po yung ganyan at matinukang kuwan. Wala pong ganun. Opo. Isipin mo, mumurahin mo ang tao na sa kurtina lang, ganun lang, kurtina lang ang iyong kukuhan, mumurahin mo siya. Ano ba namang klase yun? Yun po yung masasabi ko na bakit namang ganun, no? Teka po, magpapa-music po muna ako at ako po ay makuha po yung aking lalamunan. Teka po, may ginagawa po yata yung aking technician. Maganda kong technician. Sandali lang po. At magpapa-music po ako. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. It's not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right,
to go. We could tumble like a weed in the wind, or we could scatter like the leaves in a storm, or we could stand like an oak and laugh at the joke that the love we had is gone. We could buckle like a bridge made of tin, and we could shatter like a house made of glass, or we could stand like a rock and weather the shock and try to make it last, and give each other love every day. A little goes a long, long way, and we could have it all, and we could have it all again. Or we could crumble like a castle of sand and fade and wither like a rose on a vine. Or we could stay with the dream, though lost it may seem, and try a second time, and give each other love every day. A little goes a long, long way, and we could have it all, and we could have it all again. We could have it all again. You stumble and you fall, you add up your losses, you gather your forces, and you try again, and give each other love every day. A little goes a long, long way, and we could have it all, and we could have it all again. We could have it all. We could have it all again. I'm sorry, my love, if I've broken your heart last night. I beg of you to forgive me. Dearest one, I'm sorry. I promise, my love, I won't make that mistake again. Oh, won't you please forgive me and be my love again. I
at all. Now I've realized, so I apologize. I'll never, never hurt you again. Oh, I'm sorry, my love, if I've broken your heart last night. Oh, won't you please forgive me and be my love again. I'm sorry, my love, if I've broken your heart last night. Oh, won't you please forgive me and be my love again. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, my love. A few stolen moments is all that we share. You've got your family and they need you there. Though I try to resist being last on your list, but no other man's gonna do. So I'm saving all my love for you. It's not very easy living all alone. My friends try and tell me find a man of my own, but each time I try, I just break down and cry, 'cause I'd rather be home feeling blue. So I'm saving all my love for you. You used to tell me we'd run away together. Love gives you the right to be free. You said be patient, just wait a little longer. That's just an old fantasy. I've got to get ready, just a few minutes more. Gonna get that old feeling when you walk through that door. 'Cause tonight is the night for feeling alright. We'll be making love the whole night through. So I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love for you.
use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one above flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, wow. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, wow. Oh, girl, I'm gonna show Hi! you. Matatapos na naman po tayo. It's already 5 to 5. No? Mamimiss ko na naman po kayo. Mag-text lang po kayo ng mag-text at pag nasa panahon, ibabasahin ko po. Pag wala na po sa panahon, pasensya na po kayo. Okay lang po kayong mag-text ng mag-text at babasahin ko po yan pag ako'y pumasok, no? Pero wag po kayong mag-alala at pipilitin ko po. Pero hindi po ako sigurado. Sinasabi ko na po yun. I-text ko na lang po kayo kung ano man. At i-text po ninyo sa akin kung anong gusto nyong, kung ano yung mga gusto nyong mga papatugtugin kong music para po pag kuwan masaya rin po kayo, di po ba? Kaya ako po ay nasisiyahan din po at gustong-gusto po ninyo yung aking mga music na pinapatugtog, yung mga marami kayong natututunan sa akin. Thank you po yon, no? Meron po kasi kayong text na Miss Treasure, sana magkita-kita tayo sa isang linggo. Hindi po ako sure niyan. Pwede po tayong magkita-kita. Siguro po hindi po ako makapagsalita kasi po sunod-sunod na po yung party namin. Tapos po sa Bulacan, may party rin po ako. Meron po ako reunion. Baka po hindi na po ako talaga bigyan na lang po ninyo kami na bigla na lang po. Sunod-sunod po yung party ko. Sunod-sunod, binibigyan ko na lang po yan. Kaya po ako minsan, sa kwarto ko, may nakalagay, ganito, December, ganito, pupunta ako sa party. Kaya po, pag hindi ko po kasi yan isusulat, nakakalimutan ko. Lalo po itong week na to, at sa isang linggo, yung apo ko po ang aking, yan po ang aking iintindihin. Kasi po, kailangan po niya, meron po akong gagawin ng tuwan. Tapos po, yung isa ko pong apo, mag-abroad pa po yun. Dahil naman po dun sa kanyang, ano po, kasi po kuwan yun tourism. Mag-abroad po yun, aalis po yun sa November 27. Kaya po ako'y busy po talaga ako. Kaya wag po kayo mag-alala at baka sa next month, itong December, ipipilitin ko po pero hindi lang po. Basta baka po itong November na to, makabalik pa ako siguro po. Ano na bang petsa? Basta po, next week ng kuwan, busy ako. Ngayon, anak ko, baka katapusan na po siguro ng November. Ano po ba yung katapusan ng November? Kaya pipilitin ko po yan, basta po, mas maganda po yung nagsasabi kaysa hindi ko kayo sasabihan. Tapos na po ang aking program at pasensya na po kayo at hindi ko po nabasa yung iba nyong mga letter nyo sa akin at yung pong mga tanong pa po nyo tungkol kay Bongbong Marcos, kay Duterte, kay Trump at saka po kay Pacquiao. Pag po nasa sa panahon pa pagpasok po babasahin ko po, pero hindi na po nasa panahon, hindi ko po mababasa yun. Masaya na po kayo, no? At isa nga pala, happy birthday nga pala to Nor Adalia of Legazpi, Albay. Happy birthday. And also, condolence to June and Lisa Cabanyog. Namatay po kasi yung kanyang biyanan. Last November 4 po yata yun, o November 5. Kung hindi po 4-5 namatay yung kanyang biyanan. Condolence from me. June, condolence to the family. Babalos. Bye. God bless us all. I love you, Lord. When you're down and troubled
and you need a helping hand, and nothing, whoa, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, babe, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, now all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above